Kinben Book 6, Chapter 79. Nagkagulo nga ang isang laro sa isang court sa isang munting barangay sa Pampanga sa bayan ng San Fernando. Sinasabi kasi ng isang kalaban ng team ni Parcon na foul ang huling score nito. Kaso, ayaw itong tanggapin ng kabilang panig. Makikita nga ang mga manonood ng mga kabataan ay napakantsaw na lang dahil sa nangyari. Ayaw pumayag ng team ni Parcon habang ang kabilang grupo naman ay parang mag-aangas na dahil hindi raw iyon pwede. Ang isang ang manonood doon na high school ay napatawa na lang dahil sa awayan ng mga grade school na ito rito sa kanilang barangay court. Ano, hindi pa ba kayo tapos? Kami namang mga matatanda maglalaro para namang may pustahan kayo kung magpang-away kayo. Sabi nga ng lalaking iyon, ang third year high school na si Lucky Lacerna. Kuya Lucky ang tawag sa kanya at kilalang kilala siya rito sa barangay nila dahil sa husay nito sa paglalaro ng basketball. Kuya Lucky, pagsabihan mo nga itong sina Viray, ayaw magpatalo, nakipagrebanse pa eh. Sabi nga ng pinakamalaking bata sa magkakalaro. Ito nga ay ang grade 5 na si Mark Parcon. Makikita nga ang bully type build na katawan at itsura nito. Kaso ayaw naman magpatalo ng kalabang panig nila na pinapangunahan ni Marvin Viray, isang grade 6 at makikitang mas malaki lang ng kaunti rito si Parcon. Kuya Lucky, nakita mo naman, foul ay yung tira niyang si Parcon. Bulalas naman ni Viray na semi-kalbo ang gupit ng buhok. Napangiti naman ang kanilang Kuya Lucky at tinanong kung anong score na ba. 10 to 20 lamang kami ng 10. Mayabang na sagot ni Parcon at ang kalaban naman nilang grupo ay napangiti na lang bigla. Sus Mariosep kayo, tambak pala kayo ay bakit magsusuntukan pa kayo? Ang babata pa ninyo. Paano pa kapag lumaki kayo? Natatawang sagot naman ni Lucky sa mga iyon at sa huli nga ay pinahintulan niya ang paglalaro ng mga ito dahil sila na raw ang maglalaro. Sa pagpunta naman ni Mark at ng mga kalaro niya sa tabi ng court ay nakita naman niya ang kapatid ni Lucky Lacerna na si Benji. Nakasuot ito ng salamin at payatin ng katawan. Kaklase niya ito pero mas matanda siya rito ng 2 taon dahil nag-ulit siya noong grade 4 kaya naabutan siya nito. Foul ka nga sa ginawa mong tira na iyon kuya. Ha? Anong foul? Wika naman ni Parcon na agad na nagpunas ng mukha gamit ang kanyang sando. Siguradong masesermon na naman daw siya ng kanyang ina mamaya dahil sa libag sa kanyang suot. Naunang pumwesto sa daraanan mo si Marvin at pagkatapos noon ay binangga mo siya bago gawin iyong pagbato mo sa bola. Ang tawag doon ay charging foul. Sabi naman ni Benji na ikinakunot naman ang noo ni Mark. Ang dami mo talagang alam sa basketball. Bakit hindi mo kaya subukang maglaro? Sambit nga ni Mark at si Benji naman ay umiling. Hindi pwede. Mapapagod agad ako. Paano mo nasabi? Hindi mo naman sinusubukan. Sambit naman ni Mark na napacheer sa kanyang Kuya Lucky na naglalaro na nga laban sa mga dayong high schoolers ng kabilang barangay. Palagi kang nanonood ng laro ni Kuya Lucky. Palagi kang nagkukwento sa school. Pati nga mga paborito mong basketball player sa PBA at NBA. Pero hindi ka naglalaro. Natatawang sabi naman ni Mark. Dati nga niyang binubuli si Benji sa school kaso nang malaman niyang kapatid nito ang kanyang Kuya Lucky ay itinigil niya ito. Napatawa naman si Benji sa sinabing iyon ni Mark. Kung hindi ko siguro kapatid si Kuya Lucky, hindi mo iyan masasabi sa akin. Sabi na nga lang nito at nang marinig ito ni Mark ay bigla niyang naalala ang ginagawa niya kay Benji noong grade 4 sila. Noong hindi pa niya kilala si Lucky Lacerna. Si Lucky Lacerna na sinasabing magiging mukha ng basketball ng Pampanga dahil magmula elementary hanggang ngayon ay hindi pa natatalo sa mga official school games at sa mga palaro ng SK. Sikat nga rin ito sa bayan nila kung kaya lalo itong hinahangaan ng mga kabataan. Ang saya nito sa paglalaro ay ang isa pang dahilan kaya malakas ang karisma nito. Nang magkaroon naman ng schoolmate sa school ni na Mark ay sa wakas napasali na niya si Benji. Kaso hindi ito naglaro. Bagkus ay nagbigay lang ito ng strats sa mga kakampi niya na naging dahilan kung bakit sila nanalo. Paano mo nagagawa iyan? Seryosong tanong na nga lang ni Mark dito nang matapos ang palaro nila. Alin kuya?
Tanong naman ni Benji na makikitang may towel pa na puti sa likod kahit hindi naman siya naglaro. Yung mga sinabi mo sa amin, parang napag-aralan mo ang mga kalaban natin. Tapos yung mga moves, parang galawang pro player tayo kanina, ang galing. Natutuwang wika ni Mark at si Benji naman ay kalmado lang na nakikinig. Hindi ko kuya alam, sabi ni Kuya Lucky, talent ko raw ito. Ang galing, kaya dapat maglaro ka ng basketball. Kapag grade 6 na tayo, dapat maglaro ka na. Mas maganda iya kung i-apply mo sa laro ng ikaw mismo. Ayaw mo bang maglaro? Ayaw mo ba ng basketball? Wika nga ni Mark at si Benji naman ay parang nabibingi sa pagsasalita niya. Mapapagod lang ako kuya, kita mo naman ang katawan ko sa katawan mo. Kumain ka ng marami, wika naman agad ni Mark. Kaso, parang nakakapagod kapag tumakbo. Bakit? Ayaw mo bang maranasan ng mapagod sa pagbabasketball? Baka rin kasi kuya tawanan ako ng kalaban o ng mga manonood. Nang marinig naman ito ni Mark ay dito na nga kumuyom ang kamao nito. Ako ang bahala sa tatawanan ka o aasarin. Kakampi mo ako. Susuntukin ko ang gagawa nun sa iyo. Ano? Maglaro ka na. Tama. Ikaw ang maging point guard ko. Alam mo ba kapag point guard, sila ang playmaker. Sila ang gumagawa ng mga plays at dahil genius ka sa ginagawa mong iyan, walang makakapigil sa atin. Ako ang pupuntos sa bawat pasa mo. Seryosong wika nga ng batang si Mark na marahang ikinatawa ni Benji. Para kang si Kuya Lucky, ang daming nasasabi kapag basketball. Napatahimik naman si Mark nang marinig iyon. May pangarap kasi ako paglaki ko. Gusto kong maging pinakamagaling na basketball player ng bansa. Gusto kong sumikat. Gusto kong makilala. Seryosong winika nga ni Parkon na kinaseryoso ni Benji muli dahil ang mga salitang ito ay narinig na rin niya mula sa kanyang Kuya Lucky. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito. 64-66 nga ang score ng laro sa pagitan ng Calapan City at Pampanga. Natigil na nga lang ang oras sa kulang-kulang na 6 na minuto nang mabigyan ni Parco ng foul si Mendez. Ngayon nga ay makikita si Mendez na nasa free throw area na para sa 2 tira na ibibigay sa kanya ng referee. Mula nga sa likuran nito ay makikita sina Lacerna, Sanchez, Ibanez at Olis. Habang nasa harapan na naman ang mga tatalon para sa rebound. Makikita nga si Parco na nasa tabi ni Agoncillo na nasa unahan naman si Mikal. Sa kabila naman ay naroon si Thompson at Magbuo. Pinakawalan nga ni Ricky ang unang free throw at pumasok iyon. Ganon nga rin ang padalawa na nagbigay ng 4 na kalamangan sa Calapan City, 64-68. Pagkasambot nga nila Serna sa bola ay agad nga siyang napatingin sa kanyang mga kakampi. Si Olis ay binabantayan ni Sanchez habang si Parco naman ay tinatauhan ni Ibanez. Sa pagdating nga niya sa gitna ay agad siyang sinalubong ni Mendez na nag-aabang na naman sa gagawin niya. Magaling nga talaga ang isang ito. Hindi ako makapaniwala na magagawa nito ito kahit ganito ang kanyang height. Sabi nga nila Serna sa kanyang sarili at nang makita niya ang paglapit ni Thompson ay dito na nga niya ginamit ang screen nito. Isang pick and roll play ang ginawa niya at pagsambot ni Thompson sa bola ay agad siyang tumalon para sa isang one-handed jump shot na hindi naabutan ni Mendez. Sa kasamaang palad nga lang ay nagmintis iyon at si Agoncillo ang nakakuha ng rebound na ikinakuyom naman ni Mikal. Malakas din pala ang katawan ng isang ito. Sabi na nga lang ni Mikal sa sarili na agad na itinaas ang 2 kamay para harangan ng kanyang katapatan. Kaso, mabilis na naipasa ni Tristan ang bola kay Mendez na agad namang hinarangan nila Serna. Sa pagtatama nga ng mga mata nila ay ang bigla ang pagkaliwa ni Ricky at pag-abante ng biglaan. Ang mga kamay naman nila Serna ay inasinta ang bola kaso sa paglapit nito ay biglang naiiwas ito ni Mendez nang pababain nito ang talbog. Kasunod nga noon ay ang pagdating ni Parco na seryosong pinagmamasdan ang ace player ng Calapan City. Si Ricky ay napangiti ng marahan dahil nakaramdam siya ng panganib kung kaya sa paglapit nito ay dito na nga siya bumigla ng pagtalikod. Pinatalbog lang niya ang bola ng walang tinginan at pagkatapos ay isang spin move ang ibinigay niya kay Parcon na marahang napangisi.
maging pinakamagaling. Mahinang wika ni Parcon at sa paglampas ni Mendez ay bigla na lang dumiin ang kanyang mga paa at bumigla ng atras. Kasunod nito ay ang pagwasiwas niya sa kanyang kaliwang kamay. Ano ang ginagawa mo, Benji? Pigilan natin si Mendez. Bulalas na nga lang din bigla ni Parcon dahil makikitang si Mendez ay biglang yumuko at gumamit ng duck-in move. Nang marinig naman iyon ni Mendez, ay agad niyang ipinasa ang bola sa kakamping si Dre Sanchez na ngayon ay agad na hinabol ni Benji. Si Parcon naman ay dinikitan si Mendez at kasunod nito ay ang pagtingin niya kay Lacerna. Umayos ka, Benji. Nakakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin noon? Hindi pa iyon nangyayari. Gagawin mo pa akong pinakamagaling na basketball player. Sigaw ni Parcon at nang marinig ito ni Ricky ay bigla siyang napaseryoso. Si Benji naman ay napaseryoso rin nang marinig iyon. Bigla niyang naalala ang bagay na iyon. Ito ay nang mamatay ang kanyang kuya Lucky. Ilang linggo matapos ang libing nito. Namatay ang kuya niya dahil iniligtas siya nito sa pagkalunod. At ang kamatayan nito ang naging mitsa upang ang pangarap nito ay hindi na mangyari. Ako ang tutupad ng pangarap ni Kuya Lucky. Kaya samahan mo ako, Benji. Tayo ang magiging pinakamagaling na tandem sa basketball. Nang maalala ito ni Benji, ay dito naman napaseryoso si Dre dahil bigla siyang nilampasan ito. Sa paghinto niya ay agad niyang ginamitan ito ng mabilis na sidestep, kaso nawala ang bola nang mapalo ito ni Lacerna. Si Coach Isaiah naman ay napaseryoso nang makita iyon at kasunod noon ay ang pag-dribble ni Lacerna sa bola ng mabilis. Itinawid ni Benji ang bola ng walang tinginan at si Mendez naman ay binangga ng marahan ni Parcon na naging dahilan upang siya ay mapaatras at unahan ito. Hinabol nga niya si Benji at sa pagpunta niya sa likuran nito ay siya naman pagtalo nito palapit sa basket. Ibinato ni Benji ang bola papunta sa likuran niya at doon naman tumalon si Parcon na may ngiti sa labi na sinambot ang pasa ng kanyang point guard. Kasunod nga noon ay ang pag-execute ni Parcon ng highlight play nilang dalawa. Idinakdak niya ang bola at kasunod noon ay ang pagsigaw nilang dalawa ng lumapag na siya sa ilalim ng basket. Simulan na natin ang ating counter-attack, Kuya Mark. Seryosong wika nga nila Serna kay Mark Parcon na tinapik pa niya sa balikat. Ano ang plano mo? Abangan mo lang ang mga pasa ko. Basta huwag kang magpapaiwan. Seryosong sagot naman ni Benji. At pagkatapos noon ay marahang napangiti si Coach Miranda nang pagmasdan ang dalawang manlalaro niyang ito. Hindi maganda ang kutob ko ngayon Sabi naman ni Ricky sa sarili dahil nang pagmasdan niya sina Lacerna at Parcon sa kabilang dulo ay nakaramdam siya ng panganib na lalong nagbigay sa kanya ng pagngiti at pagkuyom ng kamao. At ito ang gusto ko. Dagdag pa nga ni Mendez na marahang huminga ng malalim at sumeryoso ang mga mata sa nagbabadyang paghataw ng dalawang manlalarong nakikita niya ngayon. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.